maagang tinapos ang pagdinig po dyan sa Senado. Wala na? Wala na po. Ano ba naman yan, oh? Si Nelson pa naman at saka si Sandante nandun, nagtulong para nang sa ganun mabantayan po ang pagdinig ng Senado. O, pakisabi kay Sandante ay humabol sa ating palatuntunan at nang sa ganun alas 5:19 pa lang naman, 5:19. Abot pa yan, Sen. Para nang sa ganun ay malaman natin kung anong naging kaganapan. Bakit biglang tinapos? Bakit biglang tinapos? Ito na po, tamang-tama. Nandun si Mean Corbera. Mamaya, balikan natin yung mga pasabog, ha? Balikan natin si Mean Corbera sa Senado. Meng, ano nangyari? Ba't biglang natapos? Meng! Hindi ko rin alam, Jen. Kanina, pinayagan na makauwi. Hello, Jen. Yes, go! Jen, kanina pinayagan na makauwi yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya para makuha yung ledger o yung listahan niya ng mga pangalan at ng mga amounts at iba pang dokumento na nagpapatunay doon sa kanilang mga akusasyon, doon sa mga kongresista na umano'y tumanggap ng kickback mula dyan sa mga flood control projects. Pero pagbalik nila, mga pasado 3:00 ng hapon, nung binabasa na yung mga detalye, pinangalanan niya yung 17 mga kongresista, biglang pinigil at ang sabi, isubmit na lang daw yung lahat ng detalye at mga dokumento. Gusto niya sana sa pamamagitan ng closed door session pero hindi pumayag yung mga miyembro. Kaya yung ilang detalye binasa kanina at yung mga pangalan pa din na binanggit nila noon, ay yun pa rin yung kanyang mga pinangalanan. Nagdesisyon ang komite na basahin at yung mga dokumento ay tatanggapin at ipapatawag sila sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senator Ping Lacson, susulat siya sa sa Senate President para payagan na muling makauwi itong si Curly Diskaya dahil sa kasalukuyang nasa Senate custody dahil dun sa kanyang contempt order. Makauwi sa para muling makuha yung lahat pa ng mga detalye ng mga sinasabi niyang pagtanggap ng suhol nitong mga mambabatas. Ang sinasabi pala na very important witness itong si Senator Ping Jen ay itong si DPWH Yusek Bernardo. Humarap siya kanina at ang kanyang mga bagong pinangalanan, kabilang na dyan si dating Senator Grace Po na dating chairman ng Senate Committee on Finance, si Senator Jinggoy Estrada, sinama niya sa mga pinangalanan, at si dating Senador at DepEd Secretary Sani Angara, kasama na si dating Secretary Mark Villar na ng DPWH na ngayon ay Senador. May mga pinangalanan din siyang iba pang mga personalidad sa DPWH at umano'y tumatanggap ng kickback mula dyan sa mga flood control projects. Pero pinabulaan na naman ng mga mambabatas yung paratang ni Bernardo. Sabi ni Senator Mark Villar, isang malaking kasinungalingan daw yung aligasyon na tumanggap siya ng komisyon mula sa mga proyektong kanyang inaprubahan noong sa paang kalihim ng DPWH. Ang sabi niya, nananawagan siya sa publiko na maging mapanuri at wag manghusga. Batay lamang yan sa mga testimonya ng isang tao na maaring gawa-gawa lang daw para sa sariling interes. Sinabi naman ni dating Senator Grace Po na nalulungkot siya sa mga lumalabas na balita. Pero naniniwala siyang bubusisiing mabuti ng Department of Justice ang lahat ng akusasyon kasabayan ng pagtiyak na sinusuportahan niya ang anumang mga investigasyon. Itinanggi rin ni dating Senator at Secretary Angara yung anumang paratang laban sa kanya doon sa mga maanumalyang proyekto. Sabi niya, 21 taon na siya sa serbisyo at walang naging aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Sabi naman ni dating Senador at Makati Mayor na Nancy Binay, wala siyang kinalaman o anumang papel sa anumang proyekto para sa flood control projects. Tahimik daw siyang nagtatrabaho ngayon bilang alkalde at hindi papayagang maabala ng mga kasinungalingan. Balik sa Jen. Pero Meng, bigyan din ko yung nung binabanggit na sino ba nung salita? Si Curly o si Sara? Si Curly, Jen. Nung binabanggit na ni Curly yung mga pangalan, akala ko gusto kasi kayo na, bago tayo magprograma,
tinanong na nakabalik ka na ba? Nakuha ko ng mga pangalan. Di ba parang nagre-request na executive session? Oo, tama. Hindi pinagbigyan ng executive session. Gusto nila sabihin yung mga pangalan. Basahin na lang. Oo. Nung binasa niya naman, dinidetalye niya yung mga komisyon na nakuha nitong mga mambabatas. Sabi ni Senator Ping, sige, isubmit mo na lang yan para daw doon sa hindi makakonsume ng mas maraming oras. Ganon. Sino mayroon bang sa mga pauna, may mga pangalan bang mambabatas na nabanggit? Mambabatas sa lower house. Lower house, yung mga binanggit niya. Teka lang ha. Dito sige. Mga pangalang binanggit niya, sige. Kasama dyan, sina Congressman Roman Romulo, si Congressman James Jojo Ang ng Usuwag Ilonggo Party List, si Congressman Romulo ay taga-Pasig, si Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City 5th District, si Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Congressman Maria Victoria Copilar ng 6th District ng Quezon City, at isang si Yusek Bernardo nga ng DPWH. Sabi niya hindi pa kumpleto yung ledger niya, kaya sabi niya kung pwede daw na makabalik siya. Ang tumagal lang kasi sila ng halos 2 oras na nakauwi sa kanila. Sabi niya hindi niya pa nahanap yung iba pang mga dokumento. Wala daw siya nitong tinatawag na soft copy o yung nasa internet sa computer niya dahil nga natatakot siya na mayroong makabasa. So, ang hawak niya mga papel talaga, Jen. Ayun. Pero nung, sabihin, lahat na ba yun? Natapos niyang banggitin yung mga pangalan ng mga babatas? Iniisa-isa niya yung mga detalye, pati yung halimbawa kung magkano yung binigay, kung anong petsa. Pero kasi nga, hindi pa kumpleto. Kaya sabi sa kanya ni Senator Ping, sige, pagbibigyan ka namin na muling makauwi sa bahay mo. Sabi niya kasi namimiss niya din daw yung kanyang mga anak. Susulat mo na daw ang Blue Ribbon Committee kay Senate President Vicente Soto. At masasabihan siya kung kailan siya makakauwi ulit. Ayun. So, hininto. Bakit naman, anong pinaghulihan? Yung last, Meng, na pinag-usapan bago huminto? Ang tinatalakay dyan, inulit ni sinermo na ni Senator Rodante Marcoleta yung Department of Justice, kasi sabi niya, ginigit niya na hindi mo pwedeng yung issue niya na hindi mo muna pwedeng sabihin magsasauli ng pera yung pamilya Diskaya yung bago mo sila payagang mag-apply. Oo, sabi niya, una, sino yung mag-compute? Sino yung hawak, di ba, habang umuusad yung kaso. Kung daw ang tawag diyan, maano din siya na makuha yung pera na kinuha dun sa mag-asawang Diskaya o pamilya Diskaya. Ang sabi niya, nag-a-apply pa lang naman. Okay. Kung makakapasa, hindi dapat, pero sabi niya, hindi dapat mag-set ng ganong kondisyon na pagbabayari mo, ibabalik agad yung mga umano'y ninakaw. Sabi niya, yung korte, yung magdidesisyon yan. Pero kung nag-a-apply ka pa lang naman sa Witness Protection Program, hindi pa yan dapat gawin ng gobyerno. Ayun, So, nagbigay na ng kanyang statement si Grace po? Meron na, no? Sabi ni Senator Grace po, nalulungkot siya na nadadawit siya sa mga ganitong issue. Wala daw siyang kinuhang anumang komisyon. At kasi sabi kanina ni Yusek Bernardo, hindi niya naman talaga direktang nakausap si Senator Grace po. Ayun. Si Nancy Binay, meron na rin pagpapabulaan, Meng? Meron na dyan, kakasabi ko lang sa'yo. Ayun, nga. So, silang dalawa. Meron pang mga nabanggit si Senator Sani Angara, meron na din na si Senator Mark Villar. Ayun, isan mo sa akin, babasahin ko na lang mamaya. Yung kay Senator Sani Angara, no? Nabanggit mo na ba? Kayo na sa report, hindi pa? Nabanggit ko na, Jack. Ganun ba? Kasi, ito pala, we reject any insinuation. Okay. Pero sa ex niya pinadaan, no? Oo, hindi, nagbigay din siya ng statement sa mga miyembro ng Senate media. Ayun, sige. Anyway, Meng, thank you. Ayun. Yan Balik po tayo. si Mean Corbera mula sa Senado.